Nagsalita na po mga kaibigan ng Integrated Bar of the Philippines, IBP. Ito po yung samahan po ng mga abogado sa buong Pilipinas. Ang sinasabi yung June 3 Senate Quorum, lawful and valid. Yan po ang sabi ng Integrated Bar of the Philippines. Mula po sa Presidential Communications Office, Undersecretary Claire Castro. Si Claire, good morning, ma'am. Ma'am, ayan. Okay na ha. Narinig ko na yung voice nyo. Yes, good morning Sir Ed, and good morning sa lahat ng mga kababayan natin na sumusuporta at nanonood sa inyong programa. Good morning po sa lahat. Fresh na fresh ha. Parang hindi na i-stress sa mga nangyayari ha. Siguro dapat hindi may stress. Bakit naman, Kasi ma'am? pag may stress ka, Sir Ed, mawawala ka sa trabaho mo eh. Dapat tutok lang sa trabaho kahit anong gawin nila. Pero yung mga yung mga informations na kumakalat ngayon, hindi ba stressful yun, ma'am, sa yung trabaho? Ganito yan, Sir Ed eh. Kapag alam mo yung katotohanan, nasa hindi ka may stress kasi alam mo kung paano sagutin. Okay. Tama yan. At kaya mong ipaliwanag sa taong bayan. Tama yan. Ang mahirap, ang mai-stress, yung nagsisinungaling kasi hinahanapan sila ng katotohanan tapos ang hirap na hirap silang i-produce. Hindi, totoo yun. Totoo yun. Mahirap po gumawa ng kwento. At mahirap ipagtanggol ang mga gawa-gawang kwento. Mahirap po. Hindi ka magiging spontaneous dyan. Tama. Talagang malulubak ka dyan. Anyway, unahin ko lang ito, ma'am. Willing daw po ang Pangulo natin na magpatawag po ng special sessions. Kasi totoo naman po, ako, I'm covering also the House of Representatives at nakita ko yung performance ng House of Representatives na sa last day nila binanggit na mayroon silang 160 House bills na approved on third and final reading na itatransmit sa Senado. So kailangan may counterpart yun. But the Senate, in the past almost 1 month, wala ho talagang nangyari doon sa kanila. 3 weeks to be exact. Sa special session, ang Pangulo ba ang mag-uutos or kung may magre-request sa kanya, especially ang Senate, na magkaroon ng special session? Dapat po sa ating pagkakaalam dapat magmumula ito sa Senado kasi opo, natatandaan niyo po before na may usapin tungkol sa forthwith, sabi naman ng Pangulo noon, kung ano po yung hilingin ng Senado at kaya niya namang base sa magiging dahilan ay ibibigay naman po niya. Hindi naman po siya mag-aatubili lalo na ito ay para sa bayan naman po. Well, yung pong pag-acknowledge ng Palasyo ng Malacanang sa pagkakatalaga kay Senador Sherwin Gatchalian bilang acting president dahil siya po ang inihalal na Senate President pro tempore. So ito'y matibay ng batayan para masabi nating siya ang lehitimo kasi sinasabi pa rin po ni Senator Alan Peter Cayetano na siya yung legitimate Senate President. Ano ho bang stand ng Palasyo dyan, just for the record? Ulitin po natin to, Sir Ed, no? Ang kinikilala po ng Palasyo ay ang liderato po ni acting Senate President Sherwin Gatchalian. So, sila naman, ang ginawa po nila na sesyon ay naaayon naman din po sa batas at naaayon din po sa jurisprudence na kumbaga isang kaso na may kahalintulad na nagbigay ng desisyon ang Supreme Court. So, yun naman po ay naaayon din sa Supreme Court na desisyon. Yeah. Yeah, clear na ho yan. Anyway, kahapon naman, ma'am, sa ginawang kung hindi official yung hearing na yon, pwede nating sabihin na yung kanilang pagpupulong kahapon ay lumabas ng muli yung mga sinasabing mga mali-maleta. And pati ho ang Pangulo ay sinasabing tumanggap ng mga maletang naglalaman po ng pera. Ano ho ang stand ano ho ang sagot muli ng Palasyo diyan? Marami na pong tumutuligsa sa mga statements nitong 18 ex-Marines na dala-dala po, no, at mga tao po ni Mike Defensor.
At alam naman po natin si Mike Defensor ay parang mabilis mag-request kay Senator Marcoleta na isama sa hearing ang kanyang mga tao or mga witnesses niya. Kasi kung di tayo nagkakamali, umamin naman si Senator Marcoleta na itong si Mike Defensor ay kanyang naging donor sa halagang 30 million. Nung siya ay pinipilit na tumakbo sa pagkasenador. So siguro most probably ganun sila ka-close. But anyway, ang issue dyan ay totoo ba yung sinasabi ng 18 ex-Marines, Sir Ed? Maraming katanungan ang hindi nasagot itong 18 ex-Marines. Ini-spoon feed pa sila ng ibang mga senador na para lang mabuo to fill the gaps doon sa kanilang mga kwento. May magsasabi na kasama sila pero wala silang nakita kung binigay. So in other words, hearsay. Hindi nila ito mapupunan, Sir Ed, kasi sabi ko nga sa inyo, kung hindi mo hawak ang katotohanan, ang iyong kwento butas-butas. Kasi nag-imagine ka lang ng isang kwento sa ulo mo dahil yun yung inutos sa'yo na gawin mo, pero nakabuo ka ng kwento, pero kapag tinanong ka na ng detalye patungkol dyan, di mo na siya mapupunan kasi wala talaga siya sa utak mo dahil hindi siya nangyari. Kaya nga, Sir Ede, kapag ikaw yung abogado, nagko-cross-examine ka ng isang witness at alam mo nagsisinungaling, madaling hulihin dahil hindi niya kayang punan yung kakulangan sa kwento kasi hindi nangyari. Yun na nangyayari po ngayon sa 18 ex-Marines na maraming butas, pati pictures, natandaan natin, sinabi nga nito si Senator Tito kasi sinama siya. Siguro dahil sa isyong forthwith, dahil sabi niya yung impeachment trial, forthwith niyang gagawin. So up to now, hanggang ngayon, nangyayari na itong 18 ex-Marines ay dinamay na si Senator Tito Soto at sinabi na merong mark silang pinagdalhan. Ang problema, mali-mali yung kwento dahil yung mark daw ay matagal nang namatay, 2015 pa. Apo. So ang daming kwento ng ex-Marines na parang pinagduktong-duktong lang nila yung facts ng kwento sa kanila. O ito sabihin mo, ito sabihin mo. Tapos hindi nila ma-justify, hindi nila ma-substantiate yung kanilang kwento kasi hindi nangyari. Puro paninira. Meron lang, ang purpose lang na nakikita dito sa 18 ex-Marines, una para sirain, yung gusto nilang sirain. And sa akin, personally, tingin ko, parte ito ng destabilization. And yung mga pangalan din pong mga dinawit, especially mga congressmen, may mga, marami doon yung part ng impeachment, ipinupush na impeachment against the Vice President. Yun yung sinasabi din ng mga prosecutors na mukhang may effort talaga, may nakikita silang effort, nagibain yung credibility nitong mga prosecutors na ito. Sa tingin niyo ho ba may mga epekto ito? Epekto itong mga ganitong klaseng mga pag-atake sa mga ilang personalidad? Marami nagsabi rin, Sir Ed, no? Yung kanilang kwento, rehash. Kaya lang, mas dinagdagan nila, pero mas lalo silang bumaon sa kumuloy. Mas lalo sila naiipit kasi mali yung kwento nila. Ito na lang, Sir Ed, ang pakaisipin natin. Nagpilit, no, na mag-hearing kahapon. Opo. Diba? Nagdala dyan. Ang kanilang purpose is para ang issue ng korupsyon ay lumitaw. Dahil kumakalaban sila sa issue ng korupsyon. Pero hindi ba sila rin yung pumipigil sa impeachment? How ironic. Diba? Sabi nyo, ayaw nyo ng korupsyon, kaya dapat pag-usapan ng flood control scandal. Pero kayo din naman yung ayaw pag-usapan at gustong harang yung impeachment trial ng Vice Presidente. Hindi ba? Which is issue. Sila ng issue. Which is corruption issue din ang pinag-uusapan doon. Yes, corruption issue. Unahin na natin si Senator Amy. Ano sabi niya? Kasi ganyan kayo, kasi matatalo yung impeachment. So in other words, hindi pa lumalabas sa Senado yung mga ebidensya, hindi pa nape-present ng prosecution. Sa utak ng Senator Amy, dapat patayin na yung impeachment. So, ano ba yung pinaglalaban dito? Corruption ba?
o issue lang para sa isang taong inaangat nyo? Mhm. Yun eh. Totoo bang kayo ay laban sa korupsyon o gusto nyo lang na yung kumakalaban sa iniidolo nyo, sila yung masirang ang integridad? Mhm. At Ma'am, iangat itong taong iniidolo nyo mismo, si Vice Presidente. Ma'am, nabanggit niyo na butas-butas yung mga testimonya ng the so-called 18 soldiers na. Soldiers na lang kasi hindi naman pala sila lahat Marines eh. Mm. May plano ho bang ano? May plano ho bang may legal action bang pinaplano ang Pangulo? Kasi kahapon si Congresswoman Jam Baronda, if I'm not mistaken, nag-file na po ng kaso sa Department of Justice kasi binanggit din yung pangalan niya doon. Si Congressman Jose Alvarez, personally, humabol daw siya sa Senado. It so happened na natapos na yung pagpupulong na yon. Pero humarap siya sana doon. Haharap siya at gusto niyang komprontahin yung nag-a-accuse sa kanya. Tumanggap din siya ng maleta. Ang Pangulo ho ba, may mga legal action ding pinaplano? Hindi po kailangan mag-utos, Sir Ed, ng Pangulo. Yes. So, ito ay iniimbestigahan naman na din po ito ng NBI. Sa ating pagkakaalam, kasi bakit kailangan imbestigahan? Kasi Sir Ed, kung totoo naman sila mga witnesses, kung totoo naman silang may alam sa mga anomalya, Opo. kailanganin din naman sila ng gobyerno para mapanagot ang dapat na mapanagot. Yes. Okay? Pero, kung makikita naman ng NBI na ito ay gawa-gawa para manira, purposely, to destabilize, dapat itong imbestigahan, sampahan ng kaso, tignan natin, anong purpose nitong ginagawa nilang paninira at pagsasiwalat ng mga fake news. Opo. Diba? Kasi ang tao behind dito, the people behind this, 18 ex-soldiers. Di umanong sila din ang nasa likod ng pagpapatalsik or gustong pagpapatalsik sa Pangulo. Yun eh. May connection. So dapat talaga maimbestigahan to. Lalo na meron lumabas na testigo at isinare na ni NBI Director yung statement ng witness na yon Opo. na nagbabayad. Itong si Mike Defensor, di umano ng 5 million sa bawat ex-soldier. So ang tanong dito, ang sabi kasi nung nag-witness, 350 pa lang ang nabibigay out of the 5 million. Na pangako. Oo, baka hanggang 350 lang yan para magsalita na kayo magsalita. At pag natapos ang purpose, ay bye-bye na kayo. So ingat! Baka kayo mabudol kung totoong merong ganitong klaseng pag-o-offer. Opo. Hindi natin to sinasabing totoo na to o hindi. Kasi wala tayong personal knowledge dito, Sir Ed. Pero inilabas po ni NBI Director Matibag yung sinasabing affidavit ng witness sa media. I-share niya na po. Anyway, ma'am, bago kita pakawalan, alam naman natin na may mga other issues pa rin. At tinataya na yung May inflation ay mas magiging mataas compare sa April inflation. Ano ho ba yung mga pinaplano kaya ng Pangulo natin just na ma-address itong inflation po natin? Unang-una, Sir Edo, siyempre kailangan ang pinaka-importanting bumaba ang presyo dito ay ang bigas. So, inuutos naman po ng Pangulo ito kay Secretary Kiko Laurel. Hanggat makakaya sa lahat ng legal na pamamaraan, ibaba ang presyo ng bigas. Kaya po nagkaroon po ng price cap po dito na hindi naman po maaapektuhan yung mga local na farmers natin. So, isa po ito, sa pag-aaral po, kapag ka po bumababa po talaga yung bigas, medyo sumusunod po yung iba eh. So, tinututukan din po ito ng DTI. Katulad yan, pati po yung mga school supplies, talagang tinutukan po ng DTI na hindi magkakaroon ng overprice. Bakit?
unang-una nandiyan pa po yung epekto ng war sa Middle East. Yes. Nandiyan din po yung ingay na ginagawa ng mga ibang mga obstructionist. Hindi lang sa Senado. Marami silang mga obstructionist na ang purpose ay manggiba. Di ba? Obstructionist, destabilizers, gibain ng gobyerno. Nakakaapekto po ito, Sir Ed. Nakakaapekto po ito, mga ingay ito, political noise na to sa ekonomiya natin. At sa ating palagay, yan ang gusto talaga nila mangyari. Mag-ingay na mag-ingay para pag nakaapekto to sa ekonomiya natin, isisisi na naman nila sa Pangulo. I see. Anyway, ma'am, sa malapit na rin po uli ang SONA, State of the Nation Address. And of course, ang pagkakaalam ko ay lahat po ng government agencies ay nakapag-submit na ng kanilang proposed budget sa Department of Budget and Management. Ano po? Yung bang 2027 budget na hihingiin ng Pangulo natin, ano kaya ang direction nito? Sa ngayon, Sir Ed, ayoko kasi pangunahan yung Pangulo eh. Apo. Ayoko pangunahan yung Pangulo kung ano yung mga susunod na direction. Gusto natin sa kanya manggaling mismo. I see. Okay. With that, ma'am, pasalamat po kami sa pagkakataon na muli po kayong nagpa-unlock sa aming program dito sa Mi Radio. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat, Sir Ed, at sa lahat ng sumusubaybay sa inyong programa. Magandang umaga. Magandang umaga po. Mga kaibigan, ang ating resource person ay walang iba kundi si Undersecretary Claire Castro.